Naghiwalay-walay muna kami mga kababayan. Si Peter Paul at Ili ay nandoon din sila sa Davao. So ako ay nandito sa bukid mga kababayan. Hello po mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? So nandito naman ako ngayon sa aking bukirin mga kababayan. Nagsisidling naman po kami ng mga buto ng kalabasa ngayon mga kababayan. Yung sinidling ko nung una ay tapos ko nang tinanim mga kababayan. So nandito na yung yung kalalabasan sa kalabasa. Ito yung una kong tanim mga kababayan, medyo mataas-taas na. So gusto ko nga magdagdag tayo. So gusto kong magdagdag mga kababayan. Nagbili ako ng isang lata nga kalabasa. So doon na nagsidling kami doon mga kababayan. Kasama ko yung kapatid ko at saka yung pamangkin ko. Para nung una kasi nagtanim ako, diniretso ko lang pagtanim. So tinangay ng mga langgam. So, naisip ko nga bili na lang ako ng yung sidlinganan. So nagpunta agad ako sa Panabo ng sidlinganan. So ito yung binili kong pang seedling mga kababayan. So madali lang, lagyan mo lang ng lupa, diretso mo na tusok yung buto ng kalabasa. So ito yung aming ginagawa ngayon. Kami ng kalabasa, magsidling. So samahan nyo na lang kami mga kababayan sa aming mga gawain dito ngayon.
Umulan na mga kababayan. So, tatapos na namin pag seedling yung mga buto ng kalabasa. So, ito na yung kalalabasan mga kababayan. Linagyan ko ng musket para hindi kalkalin ng manok mga kababayan. Meron kasi mga manok dito. So, para yung manok hindi hindi nila magalaw yung mga buto ng kalabasa. So, ginawa ko ay linagyan ko ng musket para yung manok ay hindi siya makapasok dyan sa loob mga kababayan. So, meron pang natin hindi na meron pa tayong sidlinganan. Hindi pa na lagyan kasi kulang yung mga buto natin ng kalabasa mga kababayan. So meron pa akong buto doon sa bahay, meron pa akong similya doon. So yun na naman ang ating ilalagay dyan para lalong dumadami yung mga kalabasa natin. Ayan muna ang aking produkto ngayon mga kababayan. Kalabasa muna lahat kasi hindi masyadong mabigat yung mga financing ng kalabasa. Ngayon ay akyat na ako doon sa taas, doon sa payag mga kababayan kasi sobrang lakas po ng ulan dito. Dalawang araw na ulan dito mga kababayan sa amin. So, akyat na ako doon sa taas. So maraming salamat po sa inyo mga kababayan. So nakita ko kanina sa live ni Sir Paul, siya ay nagpalamig pa doon sa dagat mga kababayan. So nanonood ako sa kanyang kanina video. So, nagiwalay-walay muna kami mga kababayan. Si Peter Paul at Ili ay nandoon din sila sa Davao. So ako ay nandito sa bukid mga kababayan. Dito ako sa aking bukirin ngayon. So, habang wala pa kaming lakad mga kababayan, so alagaan ko muna itong mga tanim ko para magbigay naman po sila ng mga biyaya. So thank you, maraming salamat po mga kababayan sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Kahit napapagod kayo sa inyong mga gawain, trabaho, pero lagi kayo pa rin nakapanood sa aming mga vlog. So maraming salamat. So may nagsasabi, may nagko-comment sa akin na puntahan yung nanay ni Nere, kukumustahin. So abangan nyo na lang sa susunod kong mga kaganapan mga kababayan. Kasi yung mga lugar nila ay sobrang layo po dito sa amin. So kailangan yan ng panahon, isang araw para mabisita po ang kanilang mga nanay. So yung nanay ni Russell mga kababayan, sobrang layo po. Hindi ko kayang puntahan yung kanilang lugar. Kasi kapag ako lang magpunta doon ay maligaw ako mga kababayan. Hindi ako makaabot doon. Kasi sobrang layo po ang kanilang lugar. Yung lugar nila Erna at Nere, kayang-kaya ko lang dahil ko ay ilang oras lang ang biyahe. So, abangan nyo na lang ang aking mga kaganapan sa susunod ng mga araw mga kababayan. Yun lang po, maraming salamat po. Mag-ingat kayo dyan palagi. God bless you. Bye bye.